Austin Reeves ititrade na ng Lakers? Pero bago yan, grabe naman si Michael Porter Jr. Kung matatandaan nyo pa, sa Game 2 ng unang round ng playoffs kontra sa Los Angeles Clippers, nagtamo ng shoulder injury si Porter matapos ang banggaan nila ni Chris Dunn. Pero kahit masakit, kahit delikado, hindi siya umatras. Tinapos ni Porter ang buong serye laban sa Clippers, kasama ang sakit pero dala ang determinasyon. At eto pa mga idol. Sa Game 3 ng semifinals kontra Oklahoma City Thunder kahapon, sumabog ang laro ni Porter. Nagpakitang gilas siya, tumapos ng 21 points, 8 rebounds, at 1 assist, kasabay ng mahalagang panalo ng Denver Nuggets sa series na iyon. Hindi lang yan mga idol dahil 5 out of 6 siya mula sa 3-point line sa larong yon, isang napakalaking tulong para sa opensa ng Nuggets. Pero ang mas nakakagulat, sa post-game interview inamin ni Porter na tinanggihan niya ang shoulder surgery matapos ang injury niya. Sinabihan daw siya na kailangan niyang magpahinga ng 4 to 6 weeks, ibig sabihin mamimiss niya ang buong playoffs. Pero hindi mga idol, pinili ni Porter ang sakit kaysa bitawan ang laban. Sabi nga niya, alam kong may risk pero hindi ko kayang iwan ang team ko sa ganitong panahon. Kaya ganyan kabangis na player si Michael Porter Jr. Kung wala siya baka ibang usapan na ang Game 3 at baka ilang laro pa ang nawala sa Denver. Ngayong playoffs, nag-a-average si Porter ng 10.7 points, 5.7 rebounds at 0.6 assist per game. Consistent, clutch at walang takot. Dahil kay Porter, posible nilang ma-upset sa kanilang playoff series ang number 1 team sa buong NBA na OKC Thunder. Isang malaking banta ang Denver Nuggets ngayon at malaking bahagi nito ay dahil sa dedikasyon at husay ni Porter. Kaya grabe talaga mga idol ang dedikasyon ni Porter para lang makalaro sa playoffs at matulungan ang kanyang team na lumaban hanggang dulo. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo sa ipinapakita ni Michael Porter Jr.? Sakripisyo, tiyaga at puso para sa bayan. Para sa Denver Nuggets. Samantalang isang mainit na balita ang lumulutang ngayon sa paligid ng Los Angeles Lakers, posibleng i-trade na si Austin Reeves bago pa ang 2026 free agency o kahit ngayong off-season. Ayon sa mga insider, hindi kayang tapatan ng Lakers ang kontratang gusto ni Reeves. Inaasahan kasi na aabot ito sa $42.5 million per year, malayo sa $89.2 million na 4-year extension offer ng koponan. Hindi na rin maaaring magkamali si Reeves sa pagkakataong ito. Matatandaan na bago siya mag-sign ng 4-year deal na nagkakahalaga ng $53 million sa Lakers, may balita na nag-offer ang San Antonio Spurs noon ng halos $100 million sa loob ng 4 na taon, pero pinili pa rin niyang manatili sa Lakers. Pero ngayon, iba na ang usapan. Hindi na rin papabata si Reeves at habang nasa prime pa siya ng kanyang career, baka subukan na niyang mag-explore sa free agency pagdating ng 2026. Kahit na mahina ang naging playoff performance niya kontra Wolves na ayon sa ulat ay dahil sa isang iniindang injury, grabe naman ang pinakita niya sa regular season. Nag-average si Reeves ng 20 points, 4.5 rebounds at 5.8 assist per game. Dahil sa husay niyang ito, inakala pa nga ng ilan na siya ang mananalo ng Most Improved Player of the Year pero napunta ito kay Peyton Pritchard ng Boston. Kaya walang duda na si Austin Reeves ay isang future all-star. Pero ang problema, kahit gustong-gusto ni Reeves na manatili sa Lakers, pera pa rin ang mas nangingibabaw sa NBA ngayon kaysa championship. At dahil malaki ang posibilidad na mag-opt-out siya sa kanyang player option sa 2026 para maging free agent at umalis ng walang kapalit, maaaring i-trade na siya ng Lakers habang maaga. Isa sa mga posibleng trade scenario, ayon sa mga sources, posibleng makuha ng Lakers si Miles Turner sa isang sign-and-trade deal dahil unrestricted free agent na si Turner ngayong off-season. Pero para mag-match ang kontrata, Lakers ang kailangang magdagdag, hindi ang Indiana. Kaya posibleng isama ng Lakers si Austin Reeves kasama ang rookie sharpshooter na si Dalton Knecht bilang kapalit ni Turner. Win-win scenario to para sa Lakers mga idol. Kesa naman umalis si Reeves ng walang kapalit, makakakuha pa ang Lakers ng isang solidong big man na matagal na nilang kailangan. Lalo na't naging malaking butas ang frontcourt nila sa series kontra Minnesota, kaya sila natambakan sa rebounding at interior defense. Kung makakakuha ang Lakers ng isang tulad ni Miles Turner na elite rim protector at floor spacer, mas babalanse ang lineup nila. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? Mas maganda bang i-trade na lang ng Lakers si Reeves habang may value pa? O umaasa pa ba kayong pipirma siya ng bagong deal sa 2026 at mananatili sa LA? Comment down below at huwag kalimutang i-like, share at i-follow ang page para sa mas marami pang maiinit na NBA updates.